Pakinggan ang true story ng mag-ina na minsan ay nagsanib ang kanilang katawang lupa dala ng matinding kapusukan. Paano kaya ito nangyari? Ating alamin. Ako po si Jojo, 23 years old at hiwalay ng aking mga magulang. Si Papa ay sumama sa isang babaeng kapitbahay namin, 5 taon na ang nakakaraan. Kaya kami na lang ng aking mama ang magkasama. Dahil sa problemang pinansyal, isang maliit na bahay lang na may isang kwarto ang tinitirhan namin. Kaya iisa lang ang tinutulugan namin ni mama. Maayos naman ang lahat sa amin. Nagtatrabaho ako sa isang software company at si mama naman ay nasa bahay lang maghapon. Maganda si mama. Mahaba ang buhok, sexy, at malaki ang hinaharap. Talagang maganda siya mula pa nung high school. Tag-ulan noon at malamig ang gabi. Galing akong trabaho nung araw na iyon. Ma, nandito na po ako. Sigaw ko. Hinanap ko siya sa kusina pero wala siya doon. Kaya pumunta ako sa kwarto at nakita ko siya. Maikling salawal lang ang suot nito at naka-spaghetti strap na blouse. Hi ma. Oh, hello anak, kumusta ang araw mo? Ayos lang po ma, grabe, ang ginaw ngayon. Oo nga anak, halika, pagtitimpla muna kita ng kape. Hindi na ma, okay lang ako. Pagkatapos nun, ay nagyaya na siyang matulog. Nagpalit lang ako ng damit. Puting sando at boxer lang ang suot ko. Hindi nagtagal, ay nahiga na rin ako sa kama. Nakaramdam ako ng kakaiba ng gabing iyon. Maya-maya, ay lumapit sa akin si mama at hinalikan ako sa labi. Parang nahiya ako noon nung oras na iyon. Hindi ko alam ang gagawin o sasabihin. Ngunit ang halik na iyon ay siyang nagpadarang sa akin. Sa isip ko naman, ay ayaw ko nang pakawalan ang pagkakataon na ito. Halikan mo ako anak kung gusto mo, hahayaan kita. Sabi ni mama na parang nangaakit ang mga mata. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Buong buhay ay naging masunurin akong anak. Kaya nag-isip ako, nalilito ako at hindi ko malaman ang gagawin. Bumangon ako at lumabas muna ng kwarto. Nang bumalik ako sa kwarto, ay tulog na si mama. Pinagmasdan ko muna ang kanyang kabuuang katawan at naisip ko talaga na maganda pa rin ang hubog ng katawan niya. Talagang nakakapaso pa rin ito. Kinabukasan, maagang naligo si mama. Narinig ko na tapos na siyang mag-shower at pabalik na siya sa kwarto upang magbihis. Nagtulog-tulugan ako nung papasok na siya. Kitang-kita ko ang buong kabuuan ni mama. Ang mga mata ko ay nakatuon sa mga naglalakihan niyang puno at kitang-kita sa gilid ang hubog ng kanyang tanawin. Sa eksenang iyon ay talagang nagalit bigla si Sargento. Bigla siyang tumalikod sa akin at nagsalita. Mahilig ka pala sa naglalakihang puno, no? Oo, ma. Iyon lang ang naisagot ko dahil sa taranta ko. Ramdam kong namumula na ang mukha ko. Paano mo nalaman, ma? Lakas loob kong tanong kay mama. Sa edad mong yan, ay kalakasan mo sa tsorbahan. Sagot naman ni mama na nakangisi. Ay naku anak, tama na nga yan. Ipikit mo ng mga mata mo. Alam mo naman na wala akong saplot. Pakiusap ni mama. Maya-maya ay tumingin ulit ako sa kanya. Uy, Jojo, huwag mong idilat yung mga mata mo. Oo ma, magtiwala ka. Sagot ko. At syempre, dinilat ko ang mga mata ko at pinanood ang palabas. Napakagandang palabas.
Pinapanood ko ang kumikembot niyang pangupo habang kumikilos ang kanyang katawan. Lalo na nung yumuko siya. Kitang-kita ko ang pinakagitna mula sa likuran. Napakaganda ng umbok niyang tignan at ang pangupo niya ang todong nagpaliyab sa akin. Napakakinis talaga ang balat ni Mama. Parang ang rapsang bugahan ng likido at panoorin itong umaagos pababa. Galit na ang sundalo ko at nagdikta sa akin. Tumayo ako at sa mga sandaling iyon ay natatakpan na ni Mama ng tuwalya ang likuran niya. Pinigilan ko siya at idinikit ko ang tigasing kong si Sarhento sa kanyang pangupo. Alam mong mali itong ginagawa mo, anak, diba? Ma, wala akong pakialam. Gusto na kitang mature ba? Talaga, anak, itong matagal ko nang gustong gawin mo sa akin. Pinalagaan kita hanggang sa iyong paglaki. At kinasam na tumorba din sa akin. Talagang gusto kong pagnasahan mo ang katawan ko, anak. Kaya ko ito inalagaan. Hinayaan na niyang malaglag ang tuwalya sa sahig at tumambad sa akin ang kabuuang katawan ni Mama. Napabuntong hininga ako na parang nag-uunahang tumakbo ang tibok ng puso ko. Naghalikan kami sa unang pagkakataon. Bilang lalaki at babae ay agad na kinalikot ni Mama ang loob ng bibig ko. Talagang sanay na siya. Gumantiri naman ako at hinaplos ko ang kamay sa makinis niyang katawan. Maya't maya pa ay pinadaustos ko ang mga palad ko sa nagtataasan nitong mga puno. Kumikilos din ang mga kamay ni Mama at tumigil ito sa galit kong sundalo. Hawak na ni Mama si Sarhento at sinimulang laruin habang hinahalikan ako. Ma, please. Ayoko munang magpabuga kaagad. Hinayaan niya lang ako at hinalikan ko siya pababa sa kanyang nagtataasang langit. Sinibasib ko ang isa at sumunod naman ang kabila. Halinghing lang ang naririnig ko kay Mama habang sinisimsim ko ang mga malarusas nitong ubas. Sige anak, simsimin mo. Simsimin mo maigi. Nararamdaman ko na ang pananabik naming dalawa, kaya dahan-dahan akong bumaba sa bukana nito. Pinaglaruan ko muna ito at nilamutak iyon ng aking mukha. Naramdaman kong nagbuga na si Mama. Sa sobrang sensasyon, ay halos itulak na niya ang ulo ko palayo sa lagusan niya at ilalapit uli kapag gusto pa niya. At nang nakaraos na siya, ay hiniga ko na siya sa kama. Pumesto ako sa pagitan ng mga hita niya at isinentro ang kanina ko pang galit na galit kong sundalo. Pinasok ko ito sa pangupo ni Mama. Ang umaagos na likido galing sa lagusan niya ang nagpadulas sa kanyang pangupo. Oh yes, sigaw ni Mama habang ang ulo niya ay papaling-paling sa unan, kaliwa at kanan. At halos bumaon ang kuko niya sa likuran ko. Oh yes, surbahin mo ako, Jojo. Habang nag-uurong sulong na si Sarhento sa loob ng pangupo ni Mama, ay muling naglakbay ang mga kamay ko sa kanyang dibdib at pinanggigilan iyon na haplusin. Oh, Ma, parating na. Sigaw ko. Sa loob mo ibugayan, anak. Sabi ni Mama habang hawak niya ang kanyang nagtatayo ang mga puno. Pero kung ayaw mo, Jojo, ilabas mo lang yan. Diligan mo itong mga puno ko. Pinunot ko si Sarhento at itinutok sa naglalakihang puno ni Mama sa harapan. Kitang-kita ko ang saya sa mata ni Mama habang hawak pa rin ito ang mga puno at pinipiga-piga. Sabay pinasok ko ito sa pagitan ng kanyang dibdib at ramdam ko na
ang kinis at lambot nito. Atras abante naman ang ginawa ko sa pagitan ng puno niya habang tumatama ang ulo ni Junjun sa kanyang baba. Mama, napaungol lang ako nang magpabuga na ako. Sige ma, simutin mo lahat yan. Bumagsak ako sa ibabaw habang hinahaplos ko ang ibang likido sa mga puno nito. Mahal kita, Jojo. Bulong na sabi ni Mama. Nanatili kami sa ganoong pwesto sa loob ng 15 minutos. At nang maramdaman kong galit ulit sa sarhento, ay hindi na ako nakapagpigil pa. Gusto mo pa ba, Jojo? Mukhang galit na naman yan. Tanong ni Mama. Sige lang, gawin mo ang gusto mo anak. Hindi mo na ako kailangang pampilitin. Pinaghiwalay ko na ang hita niya at pumesto kaagad ako sa gitna. Sa unang pagkakataon ay nakita kong harap-harapan ang napakagandang bukirin ni Mama. Sa tulong ni Mama ay naisilid ko na rin si sarhento sa lagusan nito ng ilang taon ko nang inaasam-asam. Sa wakas, nakaisa na ako. Napakasarap ng pakiramdam. Mainit, malambot at komportable sa loob niya. Nagsimula na akong umulos. Kumilos si sarhento at nagpaurong sulong. Lumilikha ng tunog ang bawat kanyod ko. Kasi basang-basa na si Mama. Kumikis-kis na ang aking katawan sa makinis na balat nito. Habang kumikis-kis si sarhento sa lagusan nito, ay lumilikha ito ng matinding sensasyon na ngayon ko lang nadarama. Kaya ibinaon ko ito ng maigi. Tumitirik na ang mga mata ni Mama. Napapatili siya pag binabaon ko ng matindi si sarhento. Maya-maya pa ay nabasa na ang bedsheet ng aming pinaghalong pawis at likido. Isang malakas ang pinakawalang kong kanyod ay napasigaw si Mama. At lalo ko pang nilakasan ang pag-ulos kaya napakapit na siya. Hindi nagtagal, pakiramdam ko ay sasabog na. Ang mga halinghing ni Mama ay lalong nagpagana sa akin. Ilang sandali pa ay bumuga na ang likido ko sa loob ng sinapupunan nito. Tupay-pay akong bumagsak sa ibabaw niya. Nagyakapan kami at naghalikan. Dinaman namin ang isa't isa. Pakiramdam ko ay nananaginip lang ako at hindi makapaniwala sa mga nangyayari. Ngunit sarap sa at pagod ko ang nagpatunay na totoo ito. Mga ilang oras pang nakalipas ay nakatulog na ako sa mga bisig ni Mama. Sa loob ng 3 taon, kami ni Mama ay hindi pinagsisisihan o ikinahiya ang aming relasyon sa isa't isa na hanggang ngayon ay pinagsasaluhan pa namin.